Nilig po tayo kamay lahat. Okay, bukas po kayo sa inyong pong hawak na Biblia sa aklat po ng Pilipos, chapter 1, verse 21. And then tayo po ay pupunta sa chapter 3, verse 7 and 8. Pilipos chapter 1, verse 21. Kung atin na pong nakita, atin pong sabihin Amen. Amen. Ito po ang salita ni Apostol Paul sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sabi niya, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa English po, for to me, to live is Christ and to die is gain. Chapter 3, verse 7 to 8. Ito naman po ang ating mababasa. Datapwat anumang mga bagay na pakinabang sa akin, ang mga iyon ay ibinilang kong kalugihan kay Kristo. Oo, walang alinlangan. At ibinibilang ko ang lahat ng mga bagay, kundi kalugihan, dahil sa kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Na para sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan sa lahat ng mga bagay at ibinibilang ang mga iyon kundi dumi upang matamo unawa si Kristo. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Amang banal, sa umagang ito muli, kami na iyong mga anak, kami na iyong mga tinubos, kami na iyong mga pinatawad, kami na iyong mga tinawag para sa kaligtasan. Sampo, Panginoon, ng lahat ng mga tao na nakakarinig ng iyong tinig, O Diyos. Narito kami, Panginoon, ay sama-samang pinupuri ka, dinadakila ka, Panginoon, dahil kayo'y mabuti at malakas. You are strong and good, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Na dahil sa iyong biyaya, Panginoon, kami narito, nagpapatuloy, may lakas, may hininga, nanatili, Panginoon, sa iyong presensya. Subalit, Panginoon, marami kami mga kakulangan pa sa kaalaman patungkol sa iyong kalooban. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, humiling ko po ang iyong karunungan, ang iyong pagkasi sa akin, maging sa mga tagapakinig. Nalain ko, Panginoon, ang mga anak mo na wala dito. Sila, Panginoon, ay nasa malayo o nasa malapit man. Ano man ang kanilang kalagayan, Panginoon, iyo pong nalalaman. Ano man po ang kanilang mga kadahilanan, ano man po ang kanilang mga kapigatan, kasalanan, ay iyo pong nalalaman, Panginoon. Kaya Lord, tulungan kami. Sila ay mahalin, sila ay panalangin. Sila, Panginoon, ay akayin, palakasin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kung paano kami po ay pinalakas mo, Panginoon, ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga ito. Kung meron po sa amin dito ang hindi paligtas, ay pray, Father, na ngayong umaga, ito na ang araw na kanyang tanggapin ang kaligtasan na walang bayad na inyong ibinibigay, O Diyos, sa lahat na magunais, manampalataya at magsisi. Kaya Lord, sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng Jesus. Amen. May mga kaupo na. Balikan po natin ang verse 7 to verse number 8. Datapwat, anumang mga bagay na pakinabang sa akin, ang mga iyon ay ibinilang kong kalugihan kay Kristo. Oo, walang alinlangan. At ibinibilang ko ang lahat ng mga bagay. Sabihin po natin lahat. Lahat ng mga bagay kundi kalugihan dahil sa kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Kung ating pong uunawain ng malalim, mga kapatid, itong mga sinabi ni Apostol Paul. Mapapansin po natin dito
na wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kahit siya ay lugi sa lahat ng bagay. Wala siyang pakialam kahit na lahat ay mawala sa kanya. Wala siyang pakialam kahit na siya ay hindi sumikat, siya ay hindi yumaman, siya ay hindi purihin, siya ay iwanan, siya ay magtiis, siya ay saktan, siya ay bilanggo. At lahat ng yan, mga kapatid, na sinasabi ko sa inyo, ay tunay pong dinanas ni Apostol Pablo. So hindi lang niya sinabi, hindi ko ibinibilang ang lahat ng bagay na ito. Lahat ng ito'y kalugihan sa akin. I do not care. Hindi lang po niya sinabi, kundi pinatunayan niya sa buhay niya na he really doesn't care. Kasi pakialam. Kaya po ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga, Paul didn't care. He believed. Walang pakialam si Apostol Paul sapagkat siya ay nananampalataya. Alam niyo po, ang totoong nananampalataya sa Panginoon, ganyan din po ang sabihin. Wala akong pakialam sapagkat ako'y nananampalataya. Wala siyang pakialam in a good way. Sapagkat mabasa po natin yan, yung reason niya, bakit wala siyang pakialam na siya'y malugi sa lahat ng bagay. Ano ang reason niya? Dahil sa kagalingan ng pagkakilala kay Kristo. Dahil nakilala ko si Kristo at nalaman ko yung kayamanan na meron siya at kayamanan na meron ako sa Kanya. So willing akong ibigay lahat, isuko lahat, alang-alang sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ganun ba ang pagkakilala mo kay Kristo Jesus? Ganito nakilala ni Apostol Paul si Jesus Christ. At makikita natin sa buhay niya yung impact ng kanyang pagkakilala sa Panginoon. Marami nagsasabi, kilala ko sa Jesus, pero walang impact yun sa kanilang buhay. Kasi kung totoo mong nakilala sa Yesu Kristo, katulad ni Apostol Paul, nasabihin mo rin, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Amen. Nabagit po kayo na si Charlie Kirk. Hindi ko alam po sa inyo, pero ako taon na po akong sumusubaybay sa kanya. Ang ilan sa inyo, ngayon lang siya nakilala dahil nangyari sa kanya. Kaya para mas masakit po sa akin. Ako'y talagang apektado doon sa napanood ko. Iba pala, no? Iba pala kapag actual mong nakita kaysa doon sa narinig mo lang. Meron tayo mga kapatid sa mga bansa, sila ay pinugutan ng ulo, sila ay sinunog, sila ay nilibing ng buhay, nasaktan tayo, pero hindi natin nakita yon. Iba pala kapag nakita natin ang personal na sa isang saglit, buhay. And then sa isang saglit, siya ay namatay na. At paano siya namatay? Ini-imagine natin yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Paano siya sinaktan, paano siya dinuraan, paano siya sinibat, paano siya pinako sa cross, paano siya nilahit. Nasasaktan tayo, pero naniniwala ako mga kapatid, kung actual nating nakita yung mga bagay na yun, mas masasaktan tayo. Mas apektado tayo mga kapatid. Hindi natin nakita. Pero yung mga disipulo, nakita nila. Kaya ganun na lang yung katindi ng kanilang devotion sa Panginoong Jesucristo. Gawin na lang katindi yung kanilang pag-ibig sa Panginoon. Dahil hindi lang narinig namin, kundi mismo nahawakan namin, nakita namin ang Panginoon. Ano yung ginawa nila sa ating Panginoon?
Doon po nagmula yung tibay ng kanilang pananampalataya. Hindi lang sa kanilang narinig, kundi sa kanilang nakita at naranasan sa buhay. Pero pag hindi natin nakita yung actual na pangyayari sa Panginoon Kristo, pero nararamdaman natin at narinig natin yung mga bagay na yun at sinampalatayanan natin. Ang sabi ni Jesus, mapalad siya na sumasampalataya sa Kanya, sa Diyos o sa akin na hindi nakikita kaysa sa kanila na nakakita. Amen. Mas mapalad daw po tayo sa pagkatramdam natin, bagaman hindi natin nakita. Amen. Pero, nagtatanong tayo, bakit gano'n na lang sila ka-devoted sa kanilang pananampalataya? At ikumpara natin sa ating pananampalataya, gaano ako ka-behind sa kanilang pananampalataya. Amen? Gaano ako ka-behind? Gaano ako kahuli? Huli-huli na ata ako. Amen po ba roon? Now, Paul didn't care. He believed. Yan po yung natin ng ating sabi. He believed. Do you believe? Amen. Are you a believer? Amen. Totoo? Amen. If you are a believer, you should not care. Anuman ang consequence ng ating pananampalataya. Hindi ka dapat. No? Hindi mo dapat yun alalahanin. Ulitin mo. No? Ang tanong ko mga kapatid, what do you care about the most right now? Sa ngayon, ano ba ang pinaka-mahalaga sa iyo? Ano ba yung pinaka-binibigyan mo ng mataas na pagpapahalaga sa buhay mo ngayon? Ano ba yung pinaka-mahalaga sa iyo ngayon? What do you care the most right now sa buhay? Tanungin nga po natin ang ating sarili. Is it your job? Is it your studies? Ito ba ang iyong trabaho? Pag-aaral? Pamilya mo ba? Or someone in your life? Siya yung mas pinahalagahan mo ngayon? Someone or something na meron ka sa iyong buhay? Ano ang mas pinahalagahan mo ngayon? Is it your emotions? Or feelings? Nasaktan ka? Na-offend ka? At yun ang pinaka-importante sa buhay mo ngayon? Amen? Amen. Yun na ba yung pinakamahalaga sa buhay mo ngayon? Is it riches? Kayamanan ba? Pera ba? Yung pangarap mo sa buhay, yan ba ang pinaka-importante sa iyo ngayon? Or yung kasabihin ba ng tao? Yung opinion ba ng tao ang mahalaga sa iyo? Kaya hindi mo magawa yung kalooban ng Lord kasi mas pinahalagahan mo yung sabihin ng tao kaya sabihin ng Panginoon. Si Charlie Kirk didn't care also. Wala siyang pakialam. Ano nga sabihin sa kanya ng mga tao? Iwan man siya ng mga kaibigan niya. Para sabihin niya ang katotohanan. Amen. Marami na siyang death threats bago yan. Alam niyo po ba yan? In fact, may nagsabi sa kanya kapag tumuloy ka doon sa Utah, sa lugar na yan, you will surely be killed. Siguradong papatayin ka. But, the first 15 minutes ng kanyang pagbubo, ang kanyang inihayag ay ang kaligtasan ng Panginoon. Na mahalaga sa tao ang manampalataya at magsisi. Believe the gospel, ang sabi niya, bago siya tumanggap ng sagot. The first question na tinanong sa kanya about violence. About sa pagiging violente ng mga tao. Sinagot niya yun. And the last word na lumabas sa kanyang bibig ay yung salitang violence. And then, tumama sa kanya yung bala sa kanya yun.
Nakita ninyo, sumirit ng dugo. And then, very amazing na hindi niya nabitawan yung map. Peacefully. Peaceful na peaceful yung kanyang pagkamak. Bakit? Kasi he didn't care. Amen. Katulad ni Paul, alam ko, ito rin po yung nasa isipan ni Charlie Kirk. For to me, to live is Christ. And to die. Amen. 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 At purihin ng Panginoon, hindi dahil siya ay pinatay, purihin ng Panginoon dahil sa kanyang kamatayan ay maraming nagising. Amen. Marami ang na-revive. Marami ang lumakas at nanampalataya. Nakita nila ang halimbawa ng salita, for to me to live is Christ and to die is gain. Ayaw ko sa iyo pero ako po ay na-encourage. Amen. Ako rin po ay nasaktan. Na meron tayong kapatid na ibinuwis sa kanyang buhay. Alang-alang sa Ebanghelyo. 31 years old. May dalawang maliit na. Hanggang ngayon, walang ideya yung mga anak kung ano nangyari sa kanilang tatay. Akala lang nagtulog lang doon sa casket. Pinatawag dati. Pero yung impact ng buhay niya ay napakalawak. Yes. Amen. Ang England, millions na mga Christians ang nagpakita ng support at pagmamahal. Millions. Sa Amerika, sa ibang bansa, sa Pilipinas. Yun po ang sinasabi ng Biblia, shine your light before men. Paliwanagin ang inyong liwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at upang walhatiin ang Ama na nasa langit. Hindi man tayo si Charlie Kirk, hindi man ganun kalawak yung ating influence. But sa ating kinaroonan, pwede tayo magliwanag. Amen. Hindi dito, hindi lamang tinitingnan ng Diyos yung lawak ng ating pong naabot, kundi yung katapakan natin. Yung sa pinagkaloob sa atin ng Diyos na area of responsibility. Meron tayong area of responsibility. Your family is your area of responsibility. Your co-workers, your workplace, your area of responsibility. Sa school, yan ang area of responsibility ninyo, mga kapatid, mga kabataang Kristiyano. Your neighbor, your area of responsibility. No? Paul didn't care. How much do you care? Kung ano yung pinahalagahan mo, gaano mo ito pinahalagahan. At ito ba'y karapat-dapat ng iyong utmost love and care? Karapat-dapat ba ito? Tanungin mo natin. I-evaluate natin ang ating sarili. Sa ngayon, ito ang pinakamahalaga sa akin. Tanong ka, worth it ba ito? Napaglaanan ko ng aking buong buhay. I'm sure, si Charlie Kirk, sinasabi niya, it's worth it. Lord, it's worth it. Nung marinig niya ang salita ni Jesus, thou good and faithful. So, ikaw na mabuti at tapat na lingkod, halika, pumasok ka sa aking kahirapan. Sasabihin niya, it's worth it, Lord! Amen? Ibinilang ko ang lahat na kalugihan sa akin sa lupa, even my life, but it's worth it. It's worth it. Mga kapatid, losing everything for Christ, worth it all. Amen. Losing everything. Kapag kahit mawala mo ang lahat ng bagay, yan ay dapat lamang. Meaning, hindi ka lugi. Hindi ka lugi yan. For to me, to live is Christ and to die is what? Gain. Ang tanong po, how much are you willing to give? Gaano ba kalaki ang
kaya mong ibigay para ipakita na talagang nagkikare ka sa Panginoong Jesus. Sa kanyang buhay. Sa kanyang salita. Sa kanyang mga utos. Gaano kalaki ang kaya ng sacrifice. Or gaano kalaki ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa iyong sarili. Alang-alang sa iyong emosyon. Gaano kalaki ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa emosyon mo. Nakakalungkot. Marami ang willing. Bitawan lahat. Bitawan lahat. Dahil lang sa isang sakit na kanilang naramdaman. It's not worth it. Worth it. Marami na sa ospital ngayon. Ang nananalangin, Lord, please, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon makalakad. Ako'y sasamba sa paglilingkuran kita, Panginoon. Masama po ba na mag-care sa mga bagay nito? Your job, your family, your studies? No! Hindi po masamang mag-care. Hindi po yun ang tanong eh. Ang tanong, alin yung pinakahalagahan mo? Alin yung number 1? Alin yung number 2? Alin yung number 3? Kapag nagkaroon ng conflict yung number 1 sa number 2, willing ka bang i-sacrifice yung number 2 para gawin yung para sa kapakanan ng number 1? Amen? Kapag nagkaroon ng conflict yung number 2 at number 3, willing ka bang i-sacrifice yung number 3 para sa kapakanan ng number 2? Sa iyong prioridad. Minsan po, sinasabi natin, number 1 ang Diyos sa buhay ko. Number 2 ang pamilya ko. Number 3 ang ministry. Pero pag nagkaroon ng conflict, God, family, ministry, ang lagi nasasacrifice yung number 1. Alang-alang sa number 1. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid? Na-sacrifice lagi ang dapat pinaka-importante sa ating buhay. Kapag tumawag na ang trabaho, sacrifice na ang Panginoon. Kapag tumawag na ang pera, sacrifice na ang Panginoon. Na mga kapatid, huwag niyo akong ma-misunderstood. Kailangan natin ng magtrabaho. Sabi rin ng Biblia na igalang, honor your master. Igalang ang inyong mga amo. Gaya ng sa Panginoon. Hindi po ba? Pero, mga kapatid, kapag pinapipili ka between your job and God, diyan po masusubok yung iyong commitment ng devotion. Kung sino ang pinakamahal. Amen po ba ron? Minsan po kulang lang tayo sa pagsasalita. Kulang lang tayo sa pangangatwiran. Hindi tayo marunong mangatwiran. Amen? Hindi tayo marunong magpahayag ng ating pananampalataya. Kaya akala nila, okay lang. Amen po ba rin, mga kapatid? Bakit po pinatay si Charlie Kirk? Sapagkat hindi siya napipigilan sa pagsasalita. Dahil po siya nga po ay hindi ko sinasabi sa mga nag-aaral ng college na gayay na si Charlie Kirk ay nag-enroll sa first year college. And then napansin niya, panay anti-God, anti-Christ, against his fundamental beliefs, yung tinuturo ng mga professor na he decided to drop out of college. Ganun yung conviction niya. Pero
No? Siya ay bumabalik sa mga colleges, sa mga state colleges, para umupo, para makipag-diskusyon, makipag-dialogue sa mga nag-aral ng kolehiyo, sa mga university. At makikita po natin, mas marunong, mas may wisdom si Charlie Kirk kaysa sa kanila. Amen. Mas may wisdom si Charlie Kirk. Bakit? Hindi man siya nag-aral ng knowledge, pero hindi siya tumigil sa pag-aaral. Inaral niya kung ano yung dapat na tinuturo sa mga university, inaaral niya. History, lahat ng branches of knowledge, lahat ng branches of knowledge, inaral niya. Kaya napapahiya sila. Ang sabi po ng video na alam ko po lang, ginagamit ng Diyos ang mga mangmang ng sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong ng sanlibutan. Para sa mga nagtatanong sa kanya, ini-small siya kasi hindi ka tapos ng college, drop out ka na ng college Nilalait siya. Para sa kanila, wala siyang alam. Pero kapag sila nagtanong, napapahiya sila. Nakikita ka, ano kalalim ng kaalaman niya. Bakit? Siya ay nag-aaral, siya binigyan ng wisdom ng Panginoon. Dahil mga pinili niya ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Again, hindi ko sinasuggest sa mga college na gawin niyo. But, ito yung billing ko sa inyo. Stand your ground. Stand your ground. Stand your ground. Proclaim Jesus Christ. Proclaim the truth. Sabihin mo, I don't care. Threaten me with grades, I don't care. Amen? Threaten me with anything, I don't care. Christ is number one sa buhay. Christ is number one sa buhay ko. Kung naniniwala tayo, God is a miracle working God. God is wise and wisdom. Sabi po ng Biblia, ang inyong mga pagpapagal ay hindi wala kabuluhan sa Kanya. Be steadfast, immovable, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Nalaman na ang inyong pagpapagal sa Lord ay hindi wala kabuluhan. Ulitin ko po, hindi po mali, hindi po masama na mag-care tayo sa ating sa mga bagay na ito namin pinagawa. No? Pero balik ako po yung tanong, what do you care about the most? Pinakamahalaga. Si Paul, alam niya kung ano yung mas mahalaga sa kanya. Remember on? Alam niya yung pinaka-important sa buhay niya. No doubt in his mind. Walang duda sa kanyang isipan na this is the most important thing sa buhay ko sa mundo. At willing akong i-give up lahat para sa bagay ko. Naalala ko po yung parabola nung mangangalakal ng perlas. Namili siya ng mga perlas. And then, nakakita siya ng isang perlas na napakahalaga ang sabi. Ang sabi roon, siya ay umuwi at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian para lang mabili itong mag-iisang perlas. Yan po si Jesus Christ. Siya yung pearl of great price. Pearl of a great price, mga kapatid. Nasumpungan mo na ba sa Jesus? Tunay mo na ba nasumpungan talaga sa Jesus? Meron ba talagang indication? Meron bang palatandaan sa buhay mo na nasumpungan mo na talaga sa Jesus? Sapagkat willing ka na sumunod sa Kanya, willing ka na isuko ang mga bagay na hinihingi niya sa iyo na dapat mong isuko. Totoo ba na nasumpungan mo na sa Jesus? Amen. Nakikita po yan sa ating pong mga disposisyon sa buhay. Alam ni Paul yung kanyang gustong gawin sa buhay.
Alam niya kung ano yung mas mahalaga sa kanya. Baliwala sa kanya ang paghihirap. Amen po. Baliwala sa kanya na iwanan siya ng kanyang mga kaibigan. Baliwala sa kanya na hindi siya magkaroon ng yaman. Baliwala sa kanya ang kanyang sariling buhay kung ito ang hinihingi para sa Panginoon. Ang pinakamahalaga sa kanya yung kanyang faith sa Panginoon. Alam niyo po sabi ni, may nagtanong, buhay pa si Charlie Kirk, may nagtanong sa kanya, kung mamamatay ka, ha? Sabi niya, ha? Mamamatay? Ganun pa. Parang pabiro. Ha? Mamamatay? Sabi mo nagtanong, kapag mamamatay ka, lahat naman tayo mamamatay, ano ang nais mo na maalaala sa iyo ng mga tao? Sabi niya, gusto kong maalala sa akin ng mga tao, yung aking matatag na pananampalataya kay Kristo. Yun ang gusto kong maalala. At hindi na po nabigo yung kanyang wish. Ngayon, nalaman natin gaano kalakas yung kanyang faith sa Panginoon. At siya ay maaalaala, no, sa maraming taon na darating. Tayo mga totoong Christian, hindi natin siya gagawing santo, hindi natin siya gagawin. Hindi tayo gawa ng mga imahe niya para manalangin. No, hindi po yun. Alam niyo po ngayon, yung mga naniniwala sa mga santo-santo, mga rebulto, pina-hijack nila si Charlie Kirk. Pinasabi nila, oh, si Charlie Kirk ay Katolik ko yan. Bakit? Kasi gusto nilang gawing santo. Kasi sikat eh. Amen. Nakita nila yung asawa ni Charlie Kirk na may hawak na pintas na cross. Ah, tingnan mo, siya ay Katoliko, may dalang rosaryo. Hindi po yung rosaryo yan po, ay pintas na tulad yan kay Sidanis. Suot-suot natin. Simbolisin ng kanyang pag-Kristo. Kasi, gusto nilang i-hijack, gusto sila ay desperado na gawing santo. Pero hindi na kinakailangan gawing santo. Sapagkat bago pa siya namatay, siya ay santo. Amen. In fact, kung ikaw ay Kristiyano, ang tawag sa iyo ng Biblia, santo. Amen. We are saints. Amen. Saints tayo mga kapatid. Amen. Nung tinanggap mo si Christ, binigay na sa iyo yung identity na yan na ikaw ay saint. Saint Mariel, Saint Janice, Saint Fatima. Amen. Yan po ay totoo, yan po ay nakalagay sa Biblia. Tayo ay priests and kings. Tayo ay saints sapagkat sabi ng saints, pinabanal tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Amen. So hindi na natin kinakailangan pa yung approval ng tao para tayo tawagin. No! Si Kristo na ang nagtalaga sa amin. Amen? The highest authority, the most high God. Same time. Diba? Ang ganda pakinggan. Same time. Pero, hindi tayo sumasamba sa ating kapwa. Same. Right. Tayo ay saints. Same time, servant na tayo ng Panginoon. Okay? So, yan po ang biblical na aral patungkol po sa pagiging santo. So, it was his faith, yung pinakamahalaga sa kanya. It was his love for Christ. It was the gospel. It was the church. It was his fellowship with the Holy Spirit. Yan po ang pinaka-importante kay Paul. Amen. Makikita natin, dahil meron na siya nito, wala na siyang pakialam sa gabahan. Meron na ulit yun. Ano po ba ang pinakamahal? Diamante o mundo? Ang value. Diba mas mahal ang diamante nasa dito? Kung meron kang isang box ng diamante at meron kang isang box ng gold bar, will pipiliin mo doon. Diamante. Parang meron kang ng parehas daw. Parehas daw. Now si Paul, nakita niya yung kahalagahan ni Jesus Christ sa buhay niya.
At nakita niya yung kahalagahan ng buhay niya na mayroong Kristo. Yung dalawang bagay na yun. Nakita niya ang kahalagahan ng Jesus at nakita niya yung buhay niya, yung kahalagahan ng buhay niya na mayroong Jesus Christ. Nakikita mo ba buhay mo ngayon na mayroon ng halaga because of Jesus Christ? Right. And before Jesus Christ, ano ba ang value ng buhay niyo? Nothing. Amen po? So, again, wala siyang pakialam dahil labis sa kanyang pamamahal sa Panginoong Jesus. Paul lost his appetite for worldly things. Nawala na ng gana si Paul sa mga bagay. Ayun po yung totoo, mga kapatid. Wala na siyang panlasa. Wala na siyang gana. Alokin man siya, wala na siyang lasa doon sa mga bagay na yan. Sapagkat natikpan niya na ang pinaka masarap sa buhay. Right. Yung salita ng Panginoon. Amen. Amen po. Amen. Sa mga kabataan, natikman mo na ba? Sabi nga po ng awit, oh, see and taste the goodness of the Lord. Amen. Ang tanong po mga kapatid, paano ito naka-apekto sa buhay nito? Yung kanyang labis na pagmamahal sa Panginoong Kristo. Paano ito naka-apekto sa kanya? Number 1, grace and peace overflow out of his life. Yung biyaya at kapayapaan ay umaapaw sa kanyang buhay. Ito yung epekto sa kanyang buhay. Basahin po natin ang Philippians chapter 1, verse 1. And, mga kapatid, alam niyo po ba yung background ng sulat na ito? At ano yung kalagayan ni Apostol Paul? Siya ba ay nasa beach noong time na ito habang siya ay sumusulat? Siya ba ay nasa handaan habang siya ay sumusulat nito? Siya ba ay nasa kasiyahan? Siya ba ay nasa party? No, mga kapatid. Wala siya doon. Siya ay nakabilanggo. Siya ay nasa kulungan ng mga time na ito. Pero anong sabi niya? Sa verse 1, si Pablo at si Timoteo na mga lingkod na Jesucristo. Hindi pa nila dinidenounce na sila ay lingkod. I'm still God's servant. Minsan tayo, pag nakaramdam lang tayo ng sakit, ayaw ko nang maging lingkod. Bago na akong tawaging servant. Pero si Paul, he didn't care. Sabi niya, ako'y lingkod pa rin ni Jesucristo. And proud pa rin akong tawaging lingkod ni Jesucristo. Na nasa Pilipos, kasama ng obispo at mga diakon. Yung mga leaders ng church, sila po yung na-address dito. Ang biyaya ay sumainyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating. Imagine, isang tao, nakakulong, gutom, giniginaw, may mga death threats sa buhay. Dapat yung ano niya, yung reaction niya ngayon sana ay depressed siya. Tama? Hopeless, galit, puno ng reklamo sa Panginoon, pero hindi. Ito yung epekto ng kanyang labis na pagmamahal sa Panginoon. Umaapaw pa din yung kapayapaan at biyaya sa Panginoon. At nagagawa niya pa rin padaluyin yung kapayapaan sa mga tao na wala sa kanyang sitwasyon. Sa mga tao na nakakauwi sa kanilang tahanan, kasama ang pamilya, may pagkain, may damit, may bahay, hindi nakakulong. Sila yung pinapadaluyan ni Apostol Paul ng kapayapaan. Peace be unto you. Kaya mas trouble pa pala sila kaysa kay Paul. Mas problemado pa pala sila kaysa kay Apostol Paul. So paano nangyari yun? Saan ang galing yung supply ng grace and peace? Sa Diyos. Amen. Dahil mahal niya ang Panginoon. Above all else. Above all else. Yung mensahe natin ang linggo. When you love Christ above all else. No?
So grace and peace. Minsan sinasabi natin, ako'y may pera na, may bilhin ako sa bangko, payapa na ako sa buhay. Tama? Kapag nakapag-asawa na ako, payapa na ako sa buhay. Sino yung na-scam dyan? Kapag nag-asawa na ako, payapa ng buhay ko. Meron ba nabudol? Amen. Iminda, siso. Lagot ka mamaya. Now, ibig ko sabihin mga kapatid, hindi po ito yung mga bagay nito ang source ng ating peace. Amen. Sabi ni Jesus, pag siya umalis, my peace. Specific po, my peace I give unto you. My peace I leave with you. Ang aking kapayapaan, ang aking ibinibigay sa inyo, ang aking kapayapaan na aking iniiwan sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan ng sanlibutan. Meaning, ang sanlibutan po, mayroon din pong kapayapaan ibinibigay sa akin. Ito nga po, pamamagitan ng wealth, riches, fame, material things, kapayapaan ng buhay. Kaya kung ikaw ay nag-worry lagi, dahil 10 piso na lang yung pera mo sa bulsa. Wala ka ng kapayapaan. Wala ng ulam mamaya. Wala ng bigas. Maraming mga pangangailangan. Kapag yan ang dahilan kung bakit hindi ka mapayapa, mga kapatid, ibig sabihin lang yan, hindi yung kapayapaan ni Kristo yung nasa iyo. Sabi doon, the peace of God that passeth all understanding, ang kapayapaan ng Diyos na lumalagpas sa lahat ng kaunawaan. Meaning kahit hindi mo na maintindihan, may kapayapaan ka pa rin. Lumalagpas yung kapayapaan ng Diyos sa kaya mong unawain. Amen po? Sa kaya mong unawain, hindi mo maintindihan pero nagtataka ako may peace sa akin. Amen. Because Christ is the Prince of Peace. Hindi rin po reliyon ang magbibigay sa iyo ng peace. Hindi religion. Si Apostle Paul, siya ay number 1 masabi kong number 1 o siya yung pinaka-reliyosong tao sa kanilang sekta bago siya naging Christian. So yung pinaka-reliyoso. Pareseyo siya. Yun ang kanilang reliyon. Pero sabi niya, binilang kong lahat ng ito na kalutihan. Dumi. Dumi daw. Ganun niya tinitignan yung mga bagay niya. Dumi. Paano mo ba itrato ang dumi? Paano mo tinatrato yung dumi? Di ba? Pinandidirihan. Ayaw mo makapasok sa bahay. Tama po? Ayaw mo manatili sa iyong katawan. Kaya ka naliligo. Ayaw mo ng dumi sa iyong katawan. Ayaw mo ng dumi sa iyong bagong damit. Nagagalit ka kapag ikaw ay nadudumihan. Tama? Yun po yung damdamin ni Apostle Paul sa mga bagay na mayroon siya dati. Na ibinitawan niya alang-alang kay Kristo. Inuring ko ang lahat ng ito na dumi. Talaga nga pong dumi. Kasi meron siyang kinukumparahan eh. Tama po? Kinukumpare niya ito sa Panginoong Jesus. Walang kabuluhan lahat ng bagay. Maging si Solomon, nasa kanya na lahat ng kayamanan, katanyagan, kasi lahat na. Everything, anything he could wish for. Pwede, kasi siya hari. Gusto ko nito, nangyayari. Gusto ko ng yung tubig, pataluyin, malapit sa aking, i-divert yung malaking ilog na yan, papunta sa aking kaharian. Nagagawa niya kasi. So, sabi niya, Ecclesiastes, everything under the sun are worthless. Walang halaga. Vain. Empty. Walang halaga. Bakit po? Kasi naunawaan niya, nakilala niya ang Panginoon. Amen. Marami pa halimbawa. Si Moises, he didn't care
na siya ay maalis sa pagka-prinsipe ng Egypt. Imagine, yung pribileyo, ikaw ay prinsipe ng isang powerful empire, nation, kingdom. And then, bibitawan mo yan alang-alang sa pagsunod mo para ikaw ay tumira sa disyerto, kumain ng alikabok, diba? Maging leader ka ng mga tao na tigas ang ulo. Amen? Lagi kang pinapagalitan, lagi kang ina-undermine yung iyong authority. No, okay mo naman lang. Lahat ng yun ay dinibab niya. Hindi din care. Sa mga kapatid. In fact, mayroon akong napakaraming purpose, pero I believe mahalaga na yung umaga. Makuha niyo yung main talk. Amen. Pinakamahalaga sa iyo. Ano ba yung pinakamahalaga sa iyo? Ayun. So, una po, grace and peace overflowed in his life. Number 2, it made him thankful. Bibilisan ko po. It made him grateful. Number 1, yung biyaya at kapayapaan umaapaw sa kanya. Pangalawa, ginawa siyang mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Sino sumulat nung katagang in everything give thanks? Si Paul. Amen? Siya sumulat nun. Sa lahat ng bagay kayo ay maging mapagpasalamat. Sa verse 3, nasabi niya, ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Ako ay nagpapasalamat sa aking Diyos sa bawat pag-alaala sa iyo. Sabi ng kanyang matinding o mahirap na kalagayan, hindi siya nawawalan ng dahilan na magpasalamat. Hindi siya nawawalan ng bagay sa kanyang paningin na para hindi siya maging grateful sa Panginoon. He didn't care too much of his situation in that prison cell. He always find reasons to be thankful. Sabi po ng Biblia, it is a good thing to what? Give thanks unto the Lord. Number 3, it made him serve God and men with joy. Ginawa siyang lingkod ng Diyos at lingkod ng tao na mayroong kagalakan. Ikaw ba'y naglilingkod sa Diyos ngayon? Meron bang joy pa rin? Yung paglilingkod. Ikaw ba'y nandito ngayon sa church dahil masaya ka? Amen. Ha? Amen. Dahil ba sa joy? Yun ba ang driving force mo ngayon? Ako yung mag-isimba kahit maulan, sapagkat hindi ko mapigilan yung joy ko ngayon. I need to express this happiness sa buhay ko because of God's goodness. Amen. Po? Walang silbi kapag wala ng joy. The joy of the Lord is our strength, sabi nga. Sabi ni Dave, he begged God. Siya ay nagmakaawa sa Diyos. Nung siya ay nagkasala, restore unto me the joy of your salvation. Lord, please, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan, Panginoon. Ibalik mo sa akin. Money can't give you joy. Nothing in this world can give you real joy. Naalala ko po yung awit na tinuro sa amin dati. If you want joy, real joy, wonderful joy, let Jesus come into your heart. Amen. Your sins, He'll wash away. Your night, He'll turn to day. Your life, He'll make it over anew. Ang iyong kasalanan, Kanyang lilinisin. Ang iyong gabi, gawin niyang araw. Ang iyong buhay ay Kanyang gagawin bago. If you want joy, real joy, wonderful joy. Pangapat po, it gave him lasting confidence in God. Binigyan siya nito ng walang hanggang tapang confidence sa Panginoon. Pagtitiwala sa Lord. Sa verse number 6, sabi po dyan, verse number 6, hindi ba kayo mga kapatid?
Verse 6. Na nananalig sa mismong bagay na ito, na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo, ang lulubos nito hanggang sa araw ni Kristo. Yan po yung kumpiyansa niya, yan po yung tiwala niya. Na kung ano daw po yung sinimula ng Panginoon sa buhay mo, tatapusin niya hanggang dulo. Sino po tatapos? Siya. Hindi po tayo. He who started a good work in us, in you, will what? He will perform it until the day of Jesus Christ. Kaya yung sinimulan niyang kaligtasan sa iyo, yan ay tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. That's why we say, we are saved, and we are saved forever. Are you saved? Amen. Saved forever? Amen. Amen. Ito po yun. Siya nagsimula ng mabuting gawa sa atin ay kaya niyang tapusin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Naalala ko din po yung sinabi sa Jude. Now unto Him that is able to keep you from falling. Ngayon sa Kanya na may kakayahang ingatan kayo sa pagkahulog. And to present you faultless upang kayo iharap na walang dungis before the presence of His glory sa harapan ng kaulatian ng Diyos. See? Hindi tayo po ang magtatapos ng ating salvation. Christ said it is finished. So you are saved. And you are saved forever. If you are truly saved. Amen. Sabi po nila, naniniwala ka, Pastor, sa once saved, always saved. If you are truly saved, yes. Amen. If you are truly saved, yes. Kung talaga totoo kang ligtas, yes, you are saved. Always saved. Kahit minsan nagkakamali, yes, you are saved. Kasi you are truly saved. Pero hindi mo bini-claim yan kung hindi ka truly saved. Okay? Ang kalimitan sa marami sa nag-claim, no? Ay yung mga hindi truly saved. Yung ginagamit yan na license to continue in sin. Okay, safe naman. So, kahit ako ay nagpatuloy sa kasalanan, okay, safe naman. So, examine your heart, mga kapatid. But kung ikaw ay totoong ligtas, you have all the right to claim that you are saved Amen. forever. Okay? Next po. It made His love extraordinary and free. It made His love extraordinary and free. Gusto mo ba ang pag-ibig mo ay maging extraordinary? Hindi lang yung ordinary yung pag-ibig. Yung hindi kaya gawin ng iba, nagagawa mo kasi extraordinary yung pag-ibig. Right. Amen. Yung hindi nila kaya tiisin, natitiis mo kasi extraordinary yung pag-ibig. Right. Yung hindi na kaya unawain, inuunawa mo sapagkat extraordinary ang pag-ibig. Amin po? Kasi po yung binigay na pag-ibig ng Diyos sa atin, extraordinary po yun. Hindi yan katulad ng pag-ibig ng mundo. That is special kind of love. Agape. Amen. Agape. Hindi po yan yung phileo love or friendship love. Hindi po yan yung romantic love. Hindi po yan po ay agape love. God kind of love. Yan po yung pag-ibig na binigay sa atin. So yan po ang pag-ibig na meron si Apostle Paul. Special kind of. Kaya sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. No greater love hath no man than this, than a man lay down his life for his friend. Walang mas dakilang pag-ibig kaysa rito, na ihalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Special kind of love. Kung yung buhay mo ay hindi lang para sa iyo, iniaalay mo para sa iyo, mga kapatid. Yung oras mo hindi lang para sa iyo, yung lakas mo hindi lang para sa iyo,
iniaalay mo yan para sa iyong mga kapatid, para sa Panginoon, you have a special kind of Amen po. Love na kaya mag-sacrifice kahit ano ito sa inyo. Number 6. It made his message more convincing and powerful. Sa verse number 9, sabi po diyan, at ito ay idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig nawa ay sumagana pang lubos at labis sa kaalaman at sa lahat ng katalinuhan, upang mapatunayan ninyo ang mga bagay na magagaling, upang kayo nawa ay maging tapat at walang katitisuran hanggang sa araw ni Kristo, na nabubuno ng mga bunga ng katwiran, na ang mga ito ay sa pamamagitan ng Yesu Kristo sa kawalhatian at kapurihan ng Diyos. Ano mensahe niya dito? Sila ay lumago sa pag-ibig, sila ay magbunga ng katwiran, sila ay maging tapat hanggang sa huli. At ito po ay very powerful and convincing. May authority po yung salita niya sa mga tagapakinig niya. Kasi ibang klase si Apostol Paul sa kanyang commitment sa Panginoon. He didn't care, no? Ano man yung consequence nito. And then, last. So ano pa yung, before we go to the last part, yung message of love. Ito po yung mensahe ng message of love. Message of sincerity and holiness. Yan po yan sa verse number 10. And then sa verse 11, message of fruit bearing. Message of fruitfulness. Maging mabunga kayo. Magbunga kayo. So, love one another, be holy, be sincere, and bear fruits. Yan po yung message dyan. Okay, yan niyo pong i-analyze. And then lastly, it gave him the clear understanding about his suffering. Binigyan siya nito ng malinaw na kaunawaan patungkol sa kanyang paghihirap. Hindi ganun yung kanyang reaksyon sa kanyang mga paghihirap kasi may intindihan niya. Right. Amen po ba? O halimbawa, ikaw ay uoperahan. Sabi ng doktor, ihiwaan kita. Pero hindi mo alam bakit ang gagawin yun sa iyo. Iba magiging reaction mo. Magwawala ka, hindi ka papayag, kasi bakit mo ako hihiwaan? Bakit ko kinakailangang danasin yung sakit na yan? Pero kapag na-explain sa iyo, kailangan kasi ito. Importante ito para maligtas ang buhay mo. Kaya kahit masakit, ay matitiis mo kasi naiintindihan mo. Yung purpose. Yung mga suffering natin, ang kailangan natin dyan ay good understanding. Yung mga paghihirap, ang kailangan natin hingin sa Diyos, Lord, tulungan mo akong maintindihan bakit ang nangyayari sa akin. At kapag naintindihan mo, matatanggap mo ng malugod sa iyo. Bakit nangyayari? Kaya tayo minsan mareklamo, kaya tayo nag-rebelde, kasi hindi tayo humingi sa Diyos ng understanding. Ito po sa mga nangyayari sa buhay natin. Nagwawala ba tayo? Diba? And then, after a few days, naintindihan, yun pala yun. Pero huli na, nakapag-react ka na. Huli na, nakapag-decision ka na. Huli na. Kasi hindi ka humingi ng karunungan sa Panginoon. If any man lack wisdom, let him ask of God. Na nagbibigay sa kanila ng masagan. Hindi po. So si Paul, kaya niya natanggap ang lahat ng sakit, persecution. Kasi binigyan siya ng Diyos ng kaunawaan. So I pray this morning, mga kapatid, nabigyan tayong lahat ng kaunawaan ng Panginoon upang masagot yung mga whys natin. Bakit Panginoon? How? When? Who? Diba? Para masagot po yun, magkaroon tayo ng peace sa ating puso. At nasabi rin natin, I don't care. Kahit mangyari sa akin. Let good
Live by faith. Walk by faith. And not by sight. So, si Charlie Kirk, puri na Diyos sa kanyang buhay. No? Yung sakripisyo niya ay hindi walang kabuluhan. Tinularan niya lang ang sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Pero yung sakripisyo niya, kumpara sa sakripisyo ng Panginoon, napakaliit lang. Right. Amen? Ang sakripisyo ni Kristo sa atin ay walang kapatid. Amen. Hindi Diyos, hindi Panginoon si Charlie Kirk. Right. Hindi siya worthy ng ating pagsamba. Right. Isa lang ang worthy ng ating pagsamba. Ang Panginoon. But, Amen. puri na Diyos sa buhay niya. Dahil pinatunayan niya yung kanyang kaigting pagmamahal sa Panginoon. Sinabi niya, I don't care. Amen. I don't care. Amen? So baka kailangan mo rin sabihin niya ngayon. Iparinig mo kay Satanas. Kung tinitreat mo ako niyan, Satan, now, I don't care. Amen. Gusto mo kong i-hostage sa mga bagay na yan? Go ahead. Gusto mong kunin sa akin to? I don't care. I don't care. I have Christ in me. Christ is enough. We have a song. Christ is enough. I declare it. Christ is my reward. Amen. Praise the Lord. So, sabihin mo ngayon sa sarili mo, sabihin mo ngayon sa laman mo, sabihin mo ngayon kay Satanas, I don't care. Christ is enough. Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Ang sulitin natin sa Lord. Nice is my reward and all my devotion. Amen. There's nothing in this world. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough
dalawang isip. It's worth it, mga kapatid. It's worth it to say, Lord, it doesn't matter, Panginoon. I do not care. I will follow you, Lord. I will love you, Lord. I will give my life to you. I will serve you, Lord. I will stand my ground, Panginoon. I don't care ano ang sabihin sa akin ng mga tao. I don't care ano ang kunin sa akin. I don't care, Panginoon. Ano ang itawag nila sa akin. Lord, thank you for loving me first. Salamat ay ako ay una mong inibig. Everything I need, Lord, is in you. It's you, Lord. Hey, church. Praise you. Help us, Lord, to understand. Tulungan kami, Panginoon, na maunawaan. Turning back. May nag-iisa ka. May nag-iisa ka na lang. Because you have decided to follow Jesus, you will not turn back. 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 Like Paul, sabihin mo, I don't care. I don't care, Lord. I don't care. I don't care, Lord. All that matter to me, mahalaga sa akin, Panginoon, is you and your love for me. Your will, ang salita mo, ang misyon na binigay mo sa akin, Panginoon. Ang calling na tinawag mo sa amin, Panginoon, yun po ang importante sa akin. Hindi ang aming sarili, hindi ang aking kagustuhan, hindi ang kayamanan o anumang bagay, Panginoon, but you. Yes, Lord. You are my reward. Amen. Christ is our reward. More than enough reward. Yes, Lord. Soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. You are enough, Lord. Christ is enough for me. Meron ba sa atin dito ngayong umaga? Everything I Meron ba need. sa atin dito ngayong umaga na hindi paligtas? Everything I need. Pastor, gusto ko si Kristo. Gusto ko tanggapin si Kristo. Gusto ko maligtas. Anong gagawin ko? Sabi ng salita ng Diyos, magsisi ka, sumampalataya sa Panginoon, ikaw ay maligtas. Sampalatayanan mo ang ginawa ni Jesus doon sa cross, sa Calvary. Siya ay namatay, nilibing muling ng buhay para sa iyong kasalanan. Upang ikaw ay hindi na mapunta sa apoy, siya na pumunta doon sa cross. Upang hindi ka na magtiis, siya na ang nagtiis. Upang hindi ka na mamatay,
Yun ang nais niyang pagtiwalaan mo. Yun ang nais niyang tanggapin mo. Na siya ang iyong tagapagligtas. Kaya sa mga tagapin sa Jesus ngayon, sa buhay mo, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon, sabihin mo, Lord, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Itaas mo yung kamay sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, kailangan kita, Panginoon. Gusto kita, Panginoon. Gusto ko ang pangako mo. Gusto ko, Panginoon, ang presensya mo. Itaas mo ang kamay mo sa Panginoon ngayon. Nais mo tanggapin sa Jesus Cristo as your Lord and Savior. Amen. Purihin ng Panginoon. Meron po ba? Kung mga nais tumanggap sa Panginoon, sabihin mo, Lord, no turning back. Sa mga kapatiran, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. If you are a believer of Christ, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, I do not care, Panginoon. I do not care, Lord. Help me to understand, Panginoon. Help me to understand, Lord. Thank you for this message, Panginoon. Like Paul, like Charlie, like Moses, like the disciples na pinatay. Lahat sila, Panginoon, sinabi, I don't care. Christ is enough for me. So make that confession right now sa Panginoon. Gawin mo yung pahayag na yan sa Panginoon. Lord, ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Yes, Lord. Yes. Atin po, pasalamatan ng Panginoon. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat ngayong umaga. Thank you, Lord, for your word. Tunay, Lord, na kailangan namin ang iyong mga salita upang kami ay maging malakas, upang kami ay maging matatag, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ni Apostol Pablo na ginamit mo, Panginoon, para ipalaganap, Panginoon, ang iyong mga salita. Ito'y aming narinig dahil sa kanyang katapatan, Panginoon, sa iyo. Maging sa mga lingkod mo, kay Charlie, Kurt, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ginamit mo rin ang kanyang buhay. Para kami, Panginoon, ay i-revive. Para gisingin, Panginoon, ang mga mananampalataya na nababalot ng takot, nababalot ng hilak, Panginoon. Thank you, Lord, dahil siya ay ginamit mo. Alam ko na may purpose kung bakit nangyari yung lahat ng ito, Panginoon. Para kaming mga nananahimik, kaming mga natatakot, Panginoon, ay magkaroon ng tapat, Panginoon. Kaya tulungan kami, Panginoon, na maging kagamit-gamit ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Hindi kami makipaglaro sa mundong ito, Panginoon, kundi kami ay maging totoo, kundi kami ay maging seryoso sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat sinabi, namin narinig na iyong salita na worth it lahat, Panginoon, ng aming pagpapagal at paghihirap sa mundong ito kung ang aming buhay ay ibibigay namin, Panginoon, sa iyo. You are enough, Lord. Ikaw lang ang tanging makapag-satisfy sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan ang iyong mga anak na maging malakas, Panginoon. Maging seryoso sa paglakad, Panginoon, sa iyo. Sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na hindi na kami bumalik pa sa dati naming buhay. Sapagkat kami, Panginoon, ay pinalayan mo na. At nawa ito, Panginoon, sa aming pamumuhay ay makita ka, Panginoon, saan man kami, saan mo kami dalhin
Salamat Lord, purihin ka ngayong umaga sa ilang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Atin pong tanggapin ang biyaya mula sa salita ng Panginoon. Ngayon, sa Kanya na may kakayahang gumawa ng lubhang masagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, alinsunod sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakaniya ang kalulhatian sa Iglesia sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga kapanahunan, sanlibutang walang katapusan. Amen. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan. Announcement po, sa mga gusto na sumama po sa libing, ay pupunta po tayo ngayon doon sa Lumpang. Meron po tayong gawain po doon. Pero sabi po nila ay meron po ngayandang lunch, no? So sa mga gusto po, pero sa mga gusto mag-uwi, ay bibili po namin kayo ng kapit, no? Para po kayo yung uwi sa inyo. Kung sino po yung mga kapatid, ay sabi na lang po. Medyo kay Alan, kay Kuya Gon, para sila po yung maghatid sa inyo. Sa mga nasama po, ay tayo po tutuloy po doon sa lumpa. Meron na pong may sing meeting, mga kabataan. So please, mga youth, punta kayo ng Bibilinya para po yung short meeting. Okay? Ano po lang, supposedly meron tayong men's meeting sana ngayon. Kaya lamang po, naalala ko ba na Teddy, meron tayong libing. So pwede pong ma-schedule natin next Sunday. Okay lang po? Okay, so yung ating men's meeting po, fellowship, next Sunday, doon po, kila Brother Teddy. Amen. Salamat po sa Panginoon. Okay, tayo pinagpatihan sa pangalan po